Grabe. Si nandito, si Brad Rodolfo, Bitoy Cruz. Siya yung, guess mo dati, Kuya Del, yung nagsabi na si Probes, KD daw yung probes, ay may standing order na mangaral, hindi nangaral. Brad Rodolfo, pwede ka pong share? Ganun pa rin ba stand mo? Magandang gabi sa inyo mga kasama. Good evening po. Dinig na po. Magandang gabi po. Apa. Ano po yung ngayon na paglilinawan ko po. Ang stand ko po mga kasama, totoo ang iglesia pero dati pa kay kapatid na Eli ay bulag na. Bulag na pala. Kala ko dito lang kay kapatid na Daniel. Napagwari-wari ko, bulag na dati. Ang nakikita ko kay kapatid na Eli, parang honest mistake. Honest siya pero mistake. Ganun ang pagkakaano ko. Kasi nasubaybayan ko rin po ang mga kasama. 1998 pa po ako eh. At ako po, ang istorya ko po, sa kagaganyan ko po ng ako po yung nagmanggagawa nitong 2022. Kabats ko po si EJ. Yun. Ang nangyari po sa akin, nung pumutok yung kay Ulysses Villamin, nakakutob na po ako. Kaya nagkaroon ako ng posting sa FB na siya naman pinatatanggal sa akin. Hindi na po ako nakinig. Simula po noon, na-red flag na ako. At nitong December 6, tuloy na po akong sinipa. Tinanggal na po ako sa attendance link na parang ka lang, katulad ng mga nagtatanong, may block na kaagad. Na hindi na binibigyan ng pagkakataon ng dati na yung dati naman hindi naman ugali yan kundi yung consultation ay biblical yan kaya dapat hanapin ng mga kapatid yan, ibalik yan kasi biblical yan, hindi man ugali ni Brother Elio na magkaroon ng grievance committee, parang grievance committee. Binibigyan ng katulad po nang nangyari nung nagkaroon ng problema sa mga kapatid ng mga baon na yung napapabayaan yung mga Griegong binigyan nila ng solusyon Ang sabi ni Apostol Pablo, mananatili kami sa salita ng Diyos. Ngayon, naghalal sila ng 7 lalaki na mga ngasiwa para kumbaga sa dulang. Ayun po, pero si na Apostol Pablo, mananatili daw sila sa pananalangin at pangangaral ng salita. Kaya po parang napagwawari ko nitong huling mga noon pa bulag na ang iglesia. Katulad ng Sardis at Laodicea noon sa Apokalipsis. Mga totoong iglesia po yan Yung isa Sardis, malapit nang mamatay. Yung Laodicea naman mayaman. Kaya lang sabi ng Panginoong Hesus, kayo ang ubad, kayo ang maralita, kayo ang bulag. Humingi kayo sa akin ng pampahid sa mata, sabi ng Panginoong Hesus, nang kayo makakita. Ayun po, mga kasama, yun ang stand ko. Tsaka, medyo na po ako sa parang ang mga iglesia na po ngayon ay tapos na po dyan sa mga debate po na yan Ngayon po, ang pinapaniwalaan ko, yung prophecy, yung mangyayari, yun ang magbibigay ng totoo ka. Yung 2 Thessalonians 2:3, yan po ang inaabangan ko Dahil yan makikita yung tunay na iglesia. Dahil yung
tanda ng pagtaliwakas na parang ito na nga. Kasi mga taliwakas nung sa iglesia ni Kristo, nangyari na wala namang, hindi naman dumating yung 2 propeta eh. Pagka itong nangyayari ito sa MCGI at dumating yung 2 propeta, iyan na nga po ang tunay na iglesia. Yan nga, may pagkabulag nga lang po. Ayun muna po mga kasama. Okay. Ako, amen ako dun sa iyo, kapatid. Amen ako sa iyo. Sa pagtaliwakas, darating yung 2 yung 2 kandilero nasa Apokalipsis 11. Yung 2 propeta. Parang yun na po ang tanda mga kasama eh. Lalabas yan. Paano po natin, paano rin po natin yung pangyayari po? Subaybayan po natin. Ano mangyari? Lalabas po yan yung physical na group of people, believers. Kasi po yung ano yun, ang 2 witness na yan, ang 2 propeta na yan, 2 ano yan eh, nung espiritu noon na dadating ngayon. Yun po ang nakikita ko dyan. Yung espiritu ni Apostol Pablo at espiritu ni Apostol Pedro. Kasi nung araw po, 2 grupo yung ano yan eh. Grupo ng mga Hudyo at mga grupo ng 2 tagapangasiwa eh. At pagdating po niyan, aayusin niya lahat ng doktrina ng mga apostol. Yan po ang nakikita ko. Kasi nga po itong natin, doktrina ngayon ng MCGI, pinahirap po eh. Samantalang sabi ng wag na kayong magtanong. Ang ginagawa naman yun, nagtatanong sa mga manager, yan pa buhay, yan po ba halal o ano? Ang sabi nga ng Diyos, wag na kayong magtanong. Di ba, mga kasama? Ang ginagawa nun, nagtatanong, binili niyo mo na po yan eh. Binili na naman pera yan eh. Pamilihan, ang pamilihan, commercial, kasama na restaurant yan. Kasama na sa palengke yan. Yung makakain. Nasa kapangyarihan po ng ating pera na yan eh. Pera na lang po yung nakita talagang inihain sa templo ni Chinese temple. Nakikikain ka doon. Yung mga direkta pong mga yan na po na mga kasama para kayo na mga itong taong makasalanan at anak ng kapamakan si KD. Sino tong tinutukoy po dito? Ito, yan. Ako po ba kasamang Broccoli? Apo. Yung anak ng makasalanan, ang nakikita ko ba parang si Julian eh. Benjamin. Pasensahin mo po. Kasi po, naloko niya napaikot niya si kapatid na Eileen. Kahangang kasunungalingan, di ba? Wala na ibang lilitaw eh. Sino pa lilitaw? Hindi naman yan si pinakamayaman ngayon kasi hindi naman anib yan. Ibig sabihin si F kahangahangang katangahan kasi napaikot siya. Ayun nga ayun nga ang yung kahangang kasinungalingan eh. Siya na rin siya. Nagamit yung bata. Hindi niyo ba yung niyan? Napaikot niya, di ba? Pang hula to na walang kinalaman yung saka mga kasama, marami kong nakapokus ako sa Apokalipsis. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon sa ibang kung pwede pong ma-share, tayo po hindi po magtatalo mga kaibigan. Bro, join ka dun sa kay Zoro. Kaibigan ko si kaibigan Zoro eh. Bible Talks din ng nila or on topic sa okay, sige po. Kasi pag dito,
Hindi masyado kaming interesado sa Hindi ano, bebenta. mga ganyang Sige. hindi bebenta sa amin. Kasi mga agnostic atheist yung mga nandito, bro. Karamihan. Walang kaalam. Although, Okay lang po, okay lang naman pa hapyaw-hapyaw, pero pagka medyo mahabang usapan, doon maganda sa Bible talk. Okay yan. Pero kaya Dennis, sana Salamat, salamat po sa konting ano. Apo, Sana, Rodolfo. Dennis, Dito po chismisan lang po. Oo. Hindi, Sana kung kaya ako dahil mag-explain na to. Iba. invite natin si Yuli para Okay, in-invite ko na. Wala nga. Ay, Hindi nga, ba? ano eh. Huwag lang isin. siya pala yun. Tapos, Anak ng kapamakan. anak ng kapahamakan. Baka Yuli, naging ikaw building. pala. Nakasulat ka pala, Yuli,